Okay, game. So exam mo bukas, discuss ko sa iyo yung mga pwedeng mangyari bukas, okay? So usually, boardwalk, okay, pagpunta mo rito, reverse agad. Park ka rito, pasok ka sa loob, make sure dala mo yung, meron kang dalawang 2 pieces of ID, and then kung status mo rito, kung PR ka, then bring a PR card, and then kung work permit, okay, work permit, kung basta kung yung status mo, and then pasok ka sa loob, dapat dala mo yung license mo, and then you're gonna pay, ano ka, class 5 to class N? N po. So N is $35, so 35 yung babayaran mo sa loob. Pag pumasa ka, meron pa ulit extra 31 something, para yun naman sa physical na card. Okay. After mo mag-register doon, you have to take a picture yung license plate number mo sa harap, then show mo dun sa harap, registered ka sa harap, and then tatawagin yung name mo, and then pupunta ka rito together with the examiners, then uupo ka dito sa loob. Bababa mo lahat ng windows mo, sa baba mo ngayon yung windows mo. Okay, and then they're gonna do a pre-trip. Ano yung pre-trip? Yung pre-trip, ito yung chine-check kung gumagana ba lahat ng lights natin, yung brake natin, yung horn natin. So yun yung gagawin natin ngayon. Ang daming tao nagpa-practice, no? So yun yung unang ituturo ko sa iyo paano mag pre-trip. Para bukas pa nag-exam ka, prepared ka na. Hindi ka ano kung ano yung dapat mong gawin. So kapag alam mo yung pre-trip, medyo nakakabawas siya nung kaba. Okay, kasi nagkakaroon ka ng interaction na doon sa examiner. So nabibuild mo na yung confidence mo with nakasama mo siya. Okay, unang gagawin natin, turn mo yung lights, right signals, then left signals, then headlight. That's high beam. Yan yung headlight, then high beam. Yun yung ginawa mo kanina. No, huwag balik sa auto. On mo lang yung headlight muna. Okay? So pag makita mong high beam siya, meron siyang blue rito sa harap, sa dash. Kapag wala siyang blue, ibig sabihin hindi siya naka high beam. Then turn off mo lang siya. Yung high beam ginagamit mo kapag sa gabi, kapag madilim. Tapos pag wala kang kasalubong, then you can use high beam, then turn off mo lang kapag may kasalubong na car. Then next na papagawa sa'yo, of course, wiper. Okay, hindi ko lang pinapagawa yung water, hindi ko pa nakikita pinagawa na yung water. Yun lang, wiper lang siya, and then horn. Okay, good. Then press the brake. Good. And then hand signals. So right hand signals. Left signals. Left hand signals. And then stop. Stop. Okay, right hand signals pag ganito siya. Then pag left, straight mo lang. And then kapag stop, opposite lang ng right hand signal. So binababa mo lang siya. So madalas may makikita sa mga bicycles kapag nagsa-sign signal sila. Kaya mahalaga na alam mo yung hand signal kasi pag may nakita kang bike na ganun yung sign nila, of course alam mo na pupunta sila dito. Pag tinasan yung kamay nila, ibig sabihin mag-right sila. Hindi sila mag-i-stop. Ang stop nila is pababa. Kaya sinasama sa exam yung hand signals na alam mo rin siya paano gamitin. Kailan mo ba siya gagamitin? Yun, kapag busted yung lights mo. So minsan gagamit ka ng hand signals. Kaya habang nag-pre-trip, chine-check niya yan. Umiikot-ikot siya, chine-check niya yung lahat ng ilaw kung gumagana ko. So maganda yan mamaya o kaya tomorrow bago ka mag-start, check mo rin yung lights. Ikaw na rin ang mag-check. Para pagdating mo rito, kung sira man, at least meron kang pang time makapaghanap ng ibang car na pwedeng mong gamitin. Hindi yung pag dito na tsaka mo malalaman na hindi pala nagana yung signal light natin. So every time na gumagamit tayo ng car, make sure na chine-check natin na each light is gumagana. So and then next, papasok siya rito. Explain niyo sa'yo 25 to 30 minutes yung exam. Instructions ko lang is left or right. Kapag wala siyang sinabi, ibig sabihin straight lang. Yun yung instruction niya. Yun din yung gagawin ko sa'yo. Left or right lang. Pag wala akong sinabi, it means straight. Okay? Pwede kang magtanong. Like example, hindi mo naintindihan yung directions. And then, mahina yung boses niya. You can ask politely na pwede laksan yung boses. O kaya pwede pakiulit yung instructions. Hindi siya bawal. Okay? Tapos taas mo na yung ano natin, yung ating windows. Usually sa kanya naka-open yan, hindi naka-full. Para naririnig niya yung nangyayari sa labas. So hindi niya sinasarado talaga. Tapos meron silang kinakabit na mirrors dito na naka-pointed lang sa mukha mo. Para nakikita ko nag-shoulder check ka ba, kung tumitingin ka ba ng side mirrors, rear view mirrors, side mirrors, or nanloloko ka lang, ginadayang mo lang yung, ginagalaw-galang mo yung ulo mo. So yun yung pandadaya. So nakikita rin nila kung nandadaya ka ng shoulder check. So tinitingnan dyan yung mata mo, di ba? Yung head movement. And then
After nun, yun, pwede ka magtanong from the first start. Ano ba pwede mo itanong? Like example, pwede mo itanong, hey, summer ngayon, yung school ba is, do I have to do 30? Kapag nakita ko yung school pero wala naman siya nakasulat na summer school o wala nakasulat na at all times. Kasi dito, kapag walang summer school na nakasign sa baba ng school zone, you have to do 50. Okay? Hindi mo kailangan mag-drop ng 30. Kasi summer ngayon, walang pasok yung mga bata. So, merong mga school na nag-offer ng summer school, so nilalagyan nila ng signage sa baba. Nilalagyan nila ng summer school. Sa Vancouver, I think may nakita ko, nakalagay naman sa kanila, it's at all times, nakasulat. Yung sabihin na at all times, lahat yun, maghapon yun, magdamag, kahit madaling araw, 30 pa rin yun. Okay? Dito naman sa atin, sa Suri, wala masyado, nakalagay lang summer school. So yung route na ikutan natin, no promises na may ikutan mo siya. Siguro lahat, merong ibang part lang na madadaanan mo siya. I'll try, kasi medyo short yung time natin, I'll try my best na i-cover lahat ng route dito. Kung hindi, tinuturo ko naman is hindi mo kabisaduhin yung daan. Kabisaduhin mo, paano gagawin mo kada turn. Okay? Paano gagawin mong steps, saka titingin kada turn. So kaya kanina, di ba, tinatanong kita ang speed dito para malaman mo, di ba? So, nung nalaman mo, late na. Kumbaga, nakasimangot na yung sign sa playground, hindi na siya nakasmile, di ba? Nakita mo, nakapulang-pula, galit na. So, kada turn natin, una mo agad hinahanap, speed sign. Kasi yun ang magdidictate sa'yo kung ano yung magagawin mong speed Ngayon, kung wala ka nakitang speed sign, so ang default speed natin dito sa BC is 50. So kahit saan yan, basta wala ka nakitang speed sign, kailangan mo is 50. And then dito rin pumapasok yung factor na alam mo yung lugar. Like, etong 152. So lahat yan 60. Yung nasa baba lang niya, yung nasa 70, yung sa may 64 Avenue, banda doon, nasa 70 na siya. So the rest 60, 100, 60. Okay, ano pa yung 100 dito? 96th Street, 60 rin yung takbo. So, doon pumapasok yung familiarity. So, nung nag-exam ako sa road test, yun ang una kong hinahanap, saan nagbabago yung speed. So, mamaya ko kaya bukas, pwede mo siyang ikutan ulit, hanapin mo kung saan nag-change yung speed. Like itong 104, dito sa side natin, dito sa kabila, 50. Sa kabila, sa may mall, 60 na. So, nakikita mo yung difference, nag-half siya. So, kung di mo alam yung lugar, may hirapan ka mag-adjust sa speed. And then, next naman is, kailangan alam mo lahat ng signs as much as possible. Okay? Kung may time ka, mag-review ka ulit ng mga signage. And then, kasi kung alam yung signage, alam mo kung paano siya i-approach. Minsan, nagtatanong din sila, alam mo ba kung anong signage to? So, at least masasagot mo siya with confidence na, oh, ito yung sign na to. Usually, ang kailangan mo malaman is yung right lane ends. Kung nakita mo yung signage na yun, kailangan mo agad mag-decide na lumipat sa kabila. Huwag mo nang antayin maubos yung lane mo bago ka lumipat. So, ang key sa pagpasa is look ahead, plan ahead. Pag sinabi sa yung third traffic light, we're gonna turn left. First traffic light pa lang, lumipat ka na ng lane mo. Lumipat ka na ng left. Always make sure na nagka-shoulder check tayo. Yung kailan ba tayo nagka-shoulder check? Lane changes, turn. Kung magpa-park tayo o magpa-pull away tayo, kailangan mo mag-shoulder check. And then, kailangan mo lang mag-shoulder check kung saan ka pupunta. Kung sa left side ka pupunta, doon ka lang mag-shoulder check. Tandaan mo lang yung purpose ng shoulder check kung bakit tayo nag-shoulder check para hindi mo kalimutan. Ang purpose ng shoulder check is wala kang babangga. Kaya, bago ko tumingin dito, mag-think twice ka. May tatamaan ba ako? So, kaya ka mag-shoulder check. Kailangan malaman mo yung purpose niya. Bakit mo kailangan mag-shoulder check. Kasi kung ginagawa mo lang siya for the sake na pumasa ka ng exam, malamang sa malamang, kahit makita kang may tao dyan may bike, hindi ka ihinto. Kasi ginagawa mo lang siya for exam So, kailangan malaman yung purpose niya, bakit mo kailangan huminto. So, para di mo sila tamaan. Diba? Ngayon, yung 360 naman, anong purpose ng 360? Nakita ko hindi ka nag-360 rito nung nag-reverse tayo. Ang purpose naman ng 360, same din. Make sure na wala kang tatamaan na car. Lalo na to, ICBC to, exam. So, marami rito. May instructor, may examiner, may mag-e-exam, may kasama yung nag-e-exam, may jowa yung nag-e-exam, meron pang asungot, meron pang nakikiisyoso. So, marami kang pwede tamaan dito. So, slow, make sure i-scan mo mabuti bago ka umatras. Tapos pag atras na, pwedeng gumamit ng camera during exam. Wag lang in the whole time na nakatingin ka dyan. Yeah. Make sure nag-i-scan ng side mirrors,
Pag alam mo na naka-straight na yung sasakyan natin, tingin ka naman sa likod bago ka mag-move. Pwede ka naman kasi huminto eh. Hinto mo, tingin ka ngayon sa likod. Oh, wala naman tao. So habang umatras, tingin ka sa likod. Tapos balik ulit sa camera. Okay? Huwag kang mayang gumamit ng camera. Pwede naman talaga kasi siya eh. Huwag lang daw maging independent. Kaya mo naman yung i-park eh. And then, ano pa ba? Always watch sa road markings. Sa baba, tsaka sa right side natin. Pag nag-drive tayo, mga signage natin, lahat naman yan nasa kanan eh. Okay? Lahat naman yan may markings sa baba. So, titingnan mo yung markings natin. Like example, wala siyang sinabi sa instructions. Change tayo ng lane sa right. And then, magstay ka dito sa lane na to. Tapos, wala ka nang narinig na kahit anong instructions. So, mag-isip ka, bakit kaya? So, mag-straight lang ba ako? Tapos, may nakita kang signage ng mandatory right turn, yung arrow na white na may black na background. So, pag yun, nakita mo yun, ibig sabihin, kailangan mo mag-right turn. Kung ayaw mo mag-right turn, kailangan mo lumipat ng lane. Bago ka lumipat ng lane, you have to think, broken line pa ba yung nasa harap natin? Kasi kailangan broken line tayo pa nagpapalit ng lane. Hindi pwedeng solid na puti, lalo na pag puti. Yung yellow pwede as long as with caution, as long as daw safe na safe talaga yung place. Pero usually, I'm not advised na mag-change ng lane kung hindi siya broken. Okay, make sure na broken line siya. And then, yun, always watch sa markings, especially kapag nakita mo yung lane is for left lang, so kailangan mo lang mag-left. Kung marking is for right, right lang tayo. So dalawa lang naman yan eh. Yung sign na right turn only, yung circle, tapos may green na arrow, that's called right turn only. Sabihin para siyang one way lang. And then yung isa is yung white na arrow with a black background. Yun yung mandatory. Right. Sa speed sign naman, yung black letter tapos white background, yan yung mandatory. Pag nakita mo yung speed sign is black yung font pero orange yung background, ibig sabihin recommended lang siya. Pinupost siya sa mga pa-curve. Kailangan mo daw mag-slow down. Which is okay lang naman mag-slow down. Mag-slow down ka talaga. Pero not possible na, 13 naka-sign tapos naging 14 takbo mo. Hindi ka nang babagsak kasi recommended lang siya. So babagsak ka doon kapag black yung letter tapos white yung background. Yun yung mandatory. Question so far? Wala naman. And then kung wala na, we're gonna try to do mock test tapos tingnan ko kung ano yung magiging mali mo tapos i-discuss natin. Tapos kung may time pa, itama natin siya. Okay, so expect mo na parang exam to. I'm gonna write anything. You're gonna do parallel parking, of course reverse parking, you're gonna pull over, and you're gonna go back along the curve, and then you're gonna open the door kung ano pa pwede ipagawa sa'yo para prepared ka bukas. Medyo mabilis lang kasi, medyo late ka na kasi nag-basis, but kasi isang lesson lang. We're gonna try to rush everything today, tapos kung ano maging result bukas, charge mo lang siya sa experience. Pag bumasa ka, be thankful. Kung hindi, okay lang yan, at least na-experience mo paano mag-exam. At least next time, hindi ka nakakabahan. So maraming factors kung bakit bumabagsak. Hindi lang dahil hindi ka marunong mag-drive. Diba? Siyempre nakadepende pa rin yan sa examiner. Nakadepende yan sa other road users. Kung gago yung terms, you know? Kung pangit mag-drive yung kabilang driver, siyempre makakapek yan sa'yo paano ka mag-drive. Kung dikit ng dikit yung nasa likod mo, mas lalo kang kakabahan. Kapag may mga pedestrian na biglang tumatawid kahit hindi naman dapat tumawid. So maraming factors na pwede kang bumagsak. Hindi dahil di ka marunong mag-drive. Pero lahat yun, preventable as much as possible. So paano mo siya ma-prevent? Kailangan talaga mag-scan. Huwag ka lang nakafocus sa daan. Kailangan gunagalaw mo yung mata mo. Tumitingin ka sa left, tumitingin ka sa right. Tinitingnan mo yung movement. Pag may nakita kang pedestrian sa gilid, tatawid ba to? Saan ba to pupunta? So binabantayan mo yung movement ng pedestrian. Yung bike, ganun din. Kasi minsan nagsuswing yan. So lahat siya preventable. Okay? As much as possible, focus, tapos wag magmadaling makalis. Yun ang key dyan. Gamitin mo yung time in favor to you lagi. Ang exam is 25 to 30 minutes. So gamitin mo siya. Like example, sobrang talagang traffic. Huwag mo madali. Antayin mo talaga mag-clear bago kung may pasok. Huwag kang kukuha ng pwede na. Kukunin mo yung safe na. Magkaiba kasi yung pwede na sa safe na. Yung pwede na is, kaya mo naman talaga yung pasok. Problema, paano kung nag-speed up yun nasa likod? Diba? So mahabot ka niyan ngayon. Paano kung pag-ikot mo, bumagal yung takbo mo, di mo magad natapakan yung gas? So marirear end ka. Kaya ang pinakukuha ko lagi, yung safe na, hindi yung pwede na. Tapos huwag kang mag-hesitate. Gumamit ka ng mga terms na sa sarili mo lang na alam mo na kung makakapasok ko ay hindi. Like, counting is yung pinakamaganda.
Lalo na kung magle-left ka, lagi kang magka-count. Ano yung pinakahuling car na pwede akong pumasok? So after that car, I can go. At least meron kang reference kung kailan ka papasok. Hindi ka manghuhula kung kailan ka papasok. Malayo pa yung car, I can go. Huwag yung pa-question mark na tanong sa sarili mo na, o pwede na ba ako umalis? Kasi nag-hesitate ka nun eh. Hanapan ng confirmation. Laging ganun ang ina-advise ko. Counting is the best one. Kasi parang pinaplano mo kung kailan ka papasok eh. Like ganun din, kahit magra-ride ka, kinakount mo pa rin pang ilang car ka na makapasok. And then, always make sure nag-shoulder check ka bago mag-moves. Any questions sa park, bossing? Naintindihan mo naman. Tapos mamaya pag ano, i-discuss ko lahat sa'yo. Okay, kung ready ka na, seatbelt tayo pareho. And isa pa, dagdag ko lang, sa speed, kung ano yung nakasulat sa speed, yun ang susundin natin ha. For example, yung examiner kumuha pinakita score sheet sa'yo, tapos sinulat niya, hey, anong ulit name mo? BJ. Hey BJ, I can allow you up to 55 na mag-speed up, okay? Just for the exam. So hindi mo siya susundin. Susundin mo is yung 50. Kasi yun ang rules yun ang law. Hindi naman exception ang ICBC examiner na mag-speed up eh. Ang mga exception lang yan, yung mga emergency vehicle, yung mga police, yung mga ambulance, yung mga fire truck na meron silang emergency. Eh yun, pwede silang mag-speed up. Pero ikaw, yung examiner, ICBC, dahil exam mo, pwede ka na mag-speed up. Lagi susundin yung speed. Hindi rin pwede sobrang bagal, hindi rin pwedeng sobrang bilis. So as much as possible, kung 50 ang takbo mo natin, as much as possible, nasa 47, 48 yung range natin. Kailan ka lang mag-slow down kapag depende sa road conditions. Kapag may nakapark sa gilid mo, kailangan mag-drop ng speed. Diba? Kung may constructions, add ko lang kapag walang nakaposted, 40. Okay, kung nasa 60 zone ka, minus ka lang ng 10, 50. Minsan, pwede mo pa i-drop ng 30. Depende kung gaano kasikip yung daan. And kung lalo na kung may mga trabahador doon, then pag sinabing slow down lang. Pero kung may nakaposted, yun yung susundin natin. Pero huwag ka lang lalagpas. Pwede ka pa rin naman bumaba. Huwag lang sobrang bagal. Ganun din sa playground, di pwedeng 15 lang tapos yun lang ang takbo natin. So kailangan umaakyat siya up to 28, 27. Yun yung pinaka-safe mo. Kasi pag pinaakyat mo ng 30, possible na tumaas pa yan. So iwasan mo yung umabot ng 30. 28 lang tayo, bitaw na agad ng paa sa gas. Tapos pag nag-drop ulit, dagdag bawas lang. Meron siyang kontrolin, yun lang ginagawa ko. 28, alis pa. Saglit lang naman yan eh. Di ba? Saglit lang titiisin mo. Question, sir? Wala po. Wala. Ready ka na? Oo. Okay, sige, game. Pause ko muna to.